Good morning, Honorable House Leaders, ladies and gentlemen. Welcome to our press conference. I'm Ryan Ponce Pacpaco. As part of our traditional practice, we will give our resource persons the opportunity to deliver their short opening remarks. Today, we're fortunate to have one of the 11 one of the members of the 11-man House prosecution panel in the name of House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman and Manila 3rd District Representative Joel R. Chua, and House Committee on Overseas Workers Affairs Chairman and Tingog Party List Representative Jude A. Asidre. Chairman Chua. Ay, magandang umaga po sa inyong lahat. Susubukan po naming sagutin sa abot ng aming makakaya ang lahat po ng inyong mga katanungan. So muli po maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Pasalamat po kami sa House Media Press Corps sa paanyayaming kasama nitong ating press con ngayong araw. At sana katulad ng sinabi ni Chairman Joel Chua, magkaroon tayo ng pagkakataong maliwanagan ang mga issue po na pinag-uusapan po ngayong araw. Thank you, sirs. Kicking off today's first question, may I call on Tina Panganiban Perez from GMA 7. Good morning po, sirs. For Prosec Joel Chua. Sir, sinabi po ni SP Escudero na he is not inclined to call for a special session just to convene the Senate Impeachment Court. And wag daw silang madaliin kasi kayo naman po, hindi rin daw po kayo nagmadali doon sa impeachment complaint. Also, ituhog ko na rin, sir, what happens if the trial begins in the 19th Congress but is not concluded in the 19th Congress? Pwede po bang tumawid yon sa 20th? Maraming salamat po. Unang-una po, siyempre nire-respeto po namin ang opinyon ng ating kagalang-galang na Senate President. Kaya lang po, ang sa amin lamang po kasi, hindi naman po sa minamadali po namin sila, pero ito po kasi ay nakasaad sa ating saligang batas. Alam naman po natin, nakasaad po doon yung ginamit po ng ating konstitusyon, yung salitang shall at saka forthwith. Yung shall po, ibig sabihin po niyan ay mandatory. At yung forthwith po, ang ibig sabihin po niyan, immediately. Pero siyempre, rerespetuhin po natin kung ano po ang kanilang opinion dito. Insofar as, ano nga po yung pangalawang tanong? What happens po if the trial is not concluded in the 19th? Ako po kasi, dalawa po kasi ang school of thoughts dyan. Pero kami po, ang paniniwala ko po, ang Senate po is a continuing body. Kaya po kahit po simulan ito sa 19th Congress, po pwede pa rin po itong ituloy sa 20th Congress. Sir, I understand nakapag-meet na po kayo preliminarily, yung prosecution team. Kung kanya-kanya pong pili ng articles, alin po yung gusto nyo? Well, hindi pa po namin napag-uusapan yan, pero kasi dun sa Article 2 tsaka Article 3, ito po yung dumaan na sa committee ko. Kaya dito po tayo medyo familiar na po tayo sa dalawang articles na to. So if ever, sir, magpipilian, yun po yung kukunin nyo, 2 and 3. Kung yun po ang mapag-uusapan at kung ako po ibibigyan ng option, mas familiar na po ako sa 2 and 3. Opo. Sir, given the evidence na nakuha po ng committee ninyo dito sa House, are you confident that you will get a conviction in Articles 2 and 3? Well, unang-una po, gusto ko munang linawin, no? Ang impeachment po kasi, hindi po ito kagaya ng criminal case na proof beyond reasonable doubt. Kasi po dito sa impeachment po, ang tinitignan po natin dito, sabi nga po ni Justice Isagani Cruz, ang impeachment daw is a method of national inquest into the conduct of public men. So, ang ibig sabihin dito, ang tinitignan dito yung conduct ng mga nakaupo po na opisyal
lalong-lalo na yung mga impeachable officers kung titingnan po natin dahil sila po, matataas po yung posisyon nila at yung conduct na hingi-hingi po ay dapat mataas din. Kaya nga po pinili lamang kung ano po yan. So, in any event, pag na-convict naman po, hindi naman po sila makukulong dito. Although, syempre, hindi naman po ibig sabihin nun, hindi na sila po pwedeng kasuhan. Kaya po sa akin pong paniniwala, based po dun sa mga nailatag po namin sa committee hearing, based din po sa mga napanood ng mga tao doon po sa ah, yung live video kung saan po nag-threaten po siya sa ating Pangulo, sa First Lady, at saka sa Speaker of the House. Ako po naniniwala, malakas po ang ebidensya para po siya po ay ma-convict dito po sa impeachment. Thank you po, sir. Thank you for the second question of the day. Let us acknowledge Kenneth Basilio from Business World. Well, hindi pa po kami nag-uusap tungkol dun sa specific strategies. Dahil unang-una, marami pong mga private law firm na nagvo-volunteer po na tumulong. So sasalain pa po muna namin kung ano po yung mga private na lawyers ang aming isasama po dito. So aantayin po muna natin to at syempre hihingan din natin sila ng kani-kanilang mga opinion. Well, pag-uusapan pa po namin yan. But right now kasi nakatutok pa kami dito sa preparation. Dahil para po in the event na anytime bigla pong magpatawag ang Senado or at least kami naman po ay patuloy na naglalakap ng mga ebidensya nang sa ganun mas lalo pa pong tumibay ang amin pong kaso. Pwede naman po. Hindi naman po kami barred from conducting committee hearings. Hindi ko po kayo masasagot dahil hindi pa po namin napag-uusapan yan eh. Kong Jude, you may want to react to the questions. Okay. Okay, let us call on Dwight De Leon from Rappler. Hello po, good morning po. Question po muna dun sa kasi pag nilitis si Vice President Sara tapos she gets convicted, she faces the penalty of perpetual disqualification from public office. In your opinions po, will she or can she avoid that possibility of a perpetual disqualification if she resigns ahead or during the trial? Well, dalawa po kasi ang school of thoughts dyan eh. Narinig po natin, nagsalita po si Justice Carpio, sinasabi niya na kasi doon po sa kaso po ni Sereno, tsaka sa kaso ni Andres ng Comelec. So, way ahead, bago po nagsimula, nag-resign at hindi na po itinuloy. Pero sa amin po kasi, ang opinion po namin, doon po kasi sa prayer namin, dalawa po yung hinihingi naming relief. Una po, removal from office. At number 2, disqualification from holding public office. Now, kung titingnan din po natin sa ating saligang batas, itong dalawa ring na ito ang talagang penalty. So kung assuming for the sake of argument siya po ay nag-resign in advance, ang amin pong opinion dito ay dapat i-resolve rin yung isang penalty which is yung disqualification. Dahil ang pagre-resign niya, ang nare-resolve lang neto yung removal. Pero hindi po nadidesisyonan yung isa pong hinihingi po naming relief which is yung disqualification.
Okay po. Follow-up question na lang po. You met last Thursday po ba or Friday yung mga prosecutors po? Ano na lang po yung mga agenda po? Ano po yung napag-usapan doon? Well, unang-una, parang fellowship muna, kita-kita, tapos nag-usap-usap o sino ang hawak sa... Kasi siyempre, may mga division of... hindi pa insofar as yung impeachment complaint, division of work lang muna. Halimbawa, sino ang hawak sa admin, sino ang hawak muna sa PR, sa media, so forth and so on. So basically, parang yung pa lang muna. Tapos, paano yung magiging flow ng mga susunod namin mga meetings. So, tapos yung mga possibilities po, mga legal arguments po na, yan, kagaya nga po niyan, yung tinatanong po ninyo, like for example, paano pag nag-resign? So, ano ang stand natin? So, siyempre, pinag-uusapan. Although kasi yung mga abogado, pag nagkita-kita yan, iba-iba rin ang opinion eh. So, isang batas, pero iba-iba ng interpretation. So, siyempre, lahat pinakikinggan muna namin at pinag-aaralan kung ano yung mga possible na mga legal issues na po pwede rin namin kaharapin. May private prosecutors na po ba? Isa po yan, napag-usapan po namin kasi marami mga nagvo-volunteer pero siguro sasalain muna namin ng maayos. And kay Kong Jude, napanood niyo po yung press conference ni Vice President Sara last Friday. Ano lang po yung reaction niyo doon sa mga sinabi niya doon sa press conference, undermining or downplaying the impeachment made by the House against her? Well, halata lang naman no na the press con was, for lack of a better word, it was staged to present na ang Vice Presidente ay hindi apektado sa mga issue ito. Pero the fact na ganun ang nangyari sa press con, klarong they're trying to divert the narrative and making sure that this is not affecting her in any way. Pero hindi naman ho ito issue kung hindi naman ito usapin na pwedeng ipasawang bahala na lang kasi ito po'y hindi lang usapin ng mga politiko. Katulad niya ng sinasabi ko, hindi ito laban naming mga politiko na pro or anti sa kanila. Ito po'y usapin ng pananagutan sa bayan. And I think that should be the message na dapat sana sinagot ng pangalawang Pangulo. In all of these accusations, ano bang level of accountability niya bilang pangalawang Pangulo ng ating bansa? Ano ba ang tugon niya dun sa mga ni-raise na mga accusations dun sa articles of impeachment? At hindi ho natin narinig yon. Pilit pong dinadownplay, pilit iniiwasan, pilit pinapakita na ito lamang ay isang sabi nga pang persecution dun sa kanila sa ating pangalawang Pangulo, which of course now that it has reached the impeachment it will soon reach the impeachment court, no? Hindi lang ito usapin ng politika. Although this is they always say, while this is there are clear political considerations in the process, considering that the impeachment court is made up of senators who are politicians. Remember, this is also a constitutional process, and the submission ng Vice President sa prosesong ito ay hindi lamang it's not up to her to submit. It's our duty to hold ourselves accountable for our actions. Thank you, Thank Dwight. you po, thank you. Let's turn to Billy Vegas from Abante Politico for his question. Itanong ko lang po, ipapasubpinin niyo raw po yung mga bank accounts ni VP Sara. And para saan po? Well, ire-request po namin sa impeachment court dahil lang pwede pong magsabina ay yung impeachment court. So mag-a-apply po kami sa impeachment court na ito'y masabina para lamang po ito sa mas tumibay pa yung mga ebidensya po natin. Ito'y dun sa SALN, sa issue po ng SALN. Go ahead. Hihingi na rin po ako ng reaction dun sa pagpa-file ng complaint kay Speaker Romualdez et al. Kanina po.
Well, malaya hong mag-file ng cases no ang ating etong petitioners natin kahit yung mga kasamahan natin sa Kongreso. At dahil ito na naging isang usaping legal, mas mabuti siguro na antayin natin kung ano yung mga paratang na nilagay nila doon sa petition nila. But kung ako ho ang tatanungin nyo, ito po'y klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi kung iisipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit ngayon na nila naisipan mag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. So clearly there is an effort to downplay the move of the House to transmit the impeachment to the Senate and also divert the attention ng ating mga taumbayan ukol sa totoong issue na dapat sagutin ng kabilang kampo. Thank you, Billy. Let us recognize Earl Tobias from IBC 13. Hello, sound. Kong Joel, Kong Jude. Sir, publicly known yung ginawang pagbabanta ni VP Sara Duterte dito sa may kausap siyang assassin at tatawagan na lang in case na may mangyari. Pero sa press con niya, publicly niya rin dininay. Does this set a precedent na baka sa impeachment court, maraming mga pagdideny at pagpapasinungaling din si VP Sara, kung sakaling ganun yung maging dating, ano po ang anong reaction muna natin sa ganun na behavior as of now? And how do we approach this inside the impeachment court po? Well, sa totoo lang, kung ako tatanungin, ako muna sasagot before yung prosecutor yung sasagot. Ano? Naasahan naman natin, i-deny niya eh. Pero hindi ho nagdi-deny yung video yung pinakita natin. Hindi po hindi po maidi-deny na milyon-milyong Pilipino ang narinig, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ng isang halal na pangalawang Pangulo ay pagbabantaan ang nakaupong Pangulo ng ating bansa. Ang unang ginang at ang Speaker ng House of Representatives. In the end, hindi lang to usapin na her word against ours. There is evidence to show that she did it, that she made the threats, and that it is the position of the House, kaming pumirma sa impeachment, that she needs to be made accountable for that. Hindi ho ordinaryong usapin ng isang nakaupong vice presidente ay magsasalita ng sa ganong paraan, at siya din she stands to benefit in case magkaroon ng vacancy sa tanggapan ng pagkapangulo. Kahit naman po anong denial niya, maliwanag naman po sa video at ito'y napanood po ng lahat ng tao. Meron po kaming kasabihan sa law, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. So hindi na naman siguro kailangan pang ipaliwanag yan. In fact, it has caused our country international embarrassment. Napahiya po yung bansa natin. Pinag-usapan tayo sa lahat ng mga broadsheet sa iba't ibang mundo. Kaya tingin ko naman, kahit na ano pong denial niya, ito pong video mismo ang magpapasabi at magpapatunay ng kanyang mga sinabi. Thank you, Kongs. Follow up na lang po. Just going back with how the Vice President, sa umpisa, she's given due courtesy kahit na hindi siya umattend dun sa ating budget hearings, and then such happened na nasa plenary buong tanggapan nila for the first time, isang ahensya buong tanggapan ng hindi humarap sa plenaryo. And then sa press con sabi niya rin, if given an option, kahit impeachment na yung hinaharap niya ngayon, if given an option, hindi siya a-attend, hindi siya haharap. So ano pong masasabi natin dito, Kong? Well, depende yan sa magiging diskarte ng defense at ng prosecution. Dahil pag siya naman po ay ni-require, pag ni-require po siya ng impeachment court na humarap, papadalan po siya ng summon, ng subpoena, maobliga po talaga siya na humarap. Siguro nakadepende po yun sa impeachment court, no, kung paano po ang treatment nila sa magiging desisyon ng pangalawang Pangulo. Pero doon po ako makafocus doon sa sinumpaang tungkulin ng ating pangalawang Pangulo. Tulad niya ng sinasabi ko noon, hindi ho option dapat sa isang halal na lingkod bayan
pipili lang siya kung kailan siya magiging accountable at hindi. I think it's not an option for us to face accountability. It's part of our sworn duty, especially considering, sabi nga nila, with great power comes great responsibility. This is the office of the Vice President that we're talking about. Ito ang presidential successor natin. So, mas lalong dapat bigyan ng importansya ng pangalawang Pangulo. Kung hindi lang naman para sa sarili niya, para sa katungkulan na kanyang pinanghawakan sa ngayon. Okay po, last from my end na po. Reaction lang sir na some of the senators already expressed that they will assure fair trial with the impeachment case against BP Sara po. Ako, I think we expect nothing less than a fair trial. Well, nakalagay din naman po yan sa kanilang rules, no? Na expected din sila na dapat political neutrality. Dahil sila nga po yung tatayong huwes dito. Kaya yung neutrality. Thank you, Earl. Yanes Capanti from GMA Online. You have the floor, ma'am. Hi, good morning, sirs. Yung sa impeachment po, since it's not yet guaranteed that the trial will proceed, since it depends on the Senate, are you in the event na wala pong mangyaring trial, or syempre hindi natin sigurado anong mangyayari sa 20th Congress pa, pending the elections, are you looking at filing cases, criminal cases, against the Vice President instead? Given that you believe that she committed high crimes, is that on the table? Because I believe yung mga cases na pumapasok yung mga allegations nyo, ang penalty po doon ay perpetual disqualification sa public office. Well, the reason why we filed impeachment is because ito po yung first step. We cannot file other cases to the Vice President unless and until ma-remove siya from office dahil yun lang po yung way. Hindi naman po siya agad po pwedeng diretsahan na mapailan ng ibang kaso other than impeachment. So after the impeachment, doon lamang siya po pwedeng mapailan ng ibang kaso. Ako, dagdag ko lang sa sinabi ni Kong Joel, no? I don't think there's a question whether a trial will continue or not. Kasi hindi ho naman up to the Senate kung magkakaroon ng trial o hindi. Kasi katulad niya sinasabi ko kanina, this is a constitutional process. At ang proseso ng konstitusyon, hindi ho nagbibigay ng leeway sa Senado kung aaksyonan nila o hindi ang articles of impeachment. I think ang problema ngayon, kung gagawin ba ito ngayong break or doon gagawin sa muling pagbubukas sa Hunyo ng ating Kongreso. In a case, no, although tayo, sabi nga ng sinabi ni Chair Joel, no, we're of the opinion that it should be done immediately based on the plain reading of the constitutional provision, plain language of the Constitution. Pero hindi naniniwala din naman tayo na ang Senado bilang continuing body, hindi ho katulad ng House, na ang House natatapos po kami every 3 years. Ang Senado tuloy-tuloy po yun. Ay nandun pa rin, buhay pa rin ang impeachment complaint at pwede pa rin ipagpatuloy ang masimulan ngayong 19th Congress. Wala hong, the only way, sabi nga nila, the only way to end an impeachment court is for the court, impeachment case, is for the impeachment court to render a decision. Kahit magpalit ng senador, katulad sa korte, na tuloy-tuloy pa rin ang hearing kahit na iba ang mga senador, sa korte na iba yung mga huwes, tuloy-tuloy pa rin, hindi natatapos. And this is a court of record, sabi nga nila. So lahat ng pinag-usapan sa 19th Congress, magkakaroon ng parehong access ang mga magiging bagong senador sa 20th Congress para pag-aralin ng kaso. So, I don't think it's a question kung matutuloy ang trial. Hindi. Matutuloy po ang trial. Hindi po option ng Senado kung itutuloy nila hindi. Ang tanong na lang, itutuloy kailan. At tayo ay naniniwalang dapat kaagad
simulan ng Senado ang preliminaries at least ng pagbubukas ng impeachment. Saka sir, clarify ko lang, you're seeking perpetual disqualification from public office. Nandun po yun sa complaint. Nasa Tama. complaint po yun at saka nasa constitution. Yeah, I mean, kasi, nakita ko kasi yung sa constitution just to further, hindi ko kasi napansin kung nandun sa complaint. Pero for the record, nandun, sir. Special penalty po yan. Okay, thank you. Thank you. Bibian Gulia from ABS-CBN. Follow-up lang, sir, dun sa reaction ninyo sa a final na complaint against the House Speaker and other officials of the House regarding the budget daw po ito. At supposedly, nagkaroon daw po ng insertion because nung iniratify yung Bicameral Conference Committee report, may mga blanks daw po and then na-fill in yung blanks doon sa gap bago isumite sa Presidente. Nasagot na ho ng Senado, nasagot na rin ho ng ating Senior Vice Chair ng Appropriations ang posisyon po ng ating House ukol doon sa usapin ng blank space, blank spaces sa BICAM report. No? Ini-insist po natin na in the end, ang kompleto po ang enrolled bill na sinumite at pinirmahan ng ating Pangulo at hindi po illegal ang nangyari po. Meron pong saktong probisyon doon sa BICAM report na pinapahintulutan ang paglalagay ho ng mga naitama kung meron mang typographical errors. Now, kung titignan natin ang reklamo ng itong sinampa ngayon is a matter that needs to be responded to in the proper venue, no? Pero kaduda-duda lang na bakit matagal na nilang pinag-uusapan, ngayon lang nila napagdesisyon ng pag-file ng cases kung kailan ay katatapos lang mag-file ng matransmit ang impeachment, articles of impeachment sa Senado. Thank you, sir. Thank you. Jelly Mendez from DWIZ. Sir, nagbigay na po ng pahayag si SP Escudero na pwede nang simulan yung articles of impeachment. Any update po sa prosecution team po? And inutos na rin ni SP Escudero sa kanyang mga kasamahan na reviewin itong rules of evidence and rules of procedures. Your side about this po? Well, ngayon ko lang po narinig yan, pero it's a welcome development on the part sa amin. So, sa amin naman po, mas maaga tong masimulan, mas maganda po para po sa amin. No more follow-up questions? Okay. We will entertain a phone-in question from Marian Enriquez of TV5. From Senate President Chis Escudero. Well, para kay Congressman Chua to at Congressman Defensor, sagutin muna nila yung simpleng katanungan. Mahigit 2 buwan nilang inupuan ang mga impeachment complaints, wala silang ginawa. Yung ultimo Secretary General nila ni hindi pinoward sa Speaker na magkatabi lamang halos ng kwarto na mahigit 2 buwan din. Siguro paliwanag muna nila yon bago nila kami madaliin umaksyon sa loob ng ilang oras at ilang araw lamang dahil dumating sila sa Senado mag-aalas 5 na ata. Well, unang-una po, nung final po ang unang impeachment complaint, kung makikita po natin, ang laman po nito is 23 articles. So, syempre, yung pangalawa at saka yung pangatlo naman po, napakaiksi na impeachment complaint. Ngayon, syempre po kami, ang Kongreso po, marami po sa mga kasama natin sa Kongreso na medyo hesitant doon sa unang impeachment complaint dahil sa dami po ng articles. Kung ito po ibabagsak po namin sa Committee on Justice at ito po ay tatalakayin sa Committee on Justice, baka tapos na po ang 19th Congress
hindi pa rin po tapos ang hearing dito sa haba po at sa dami. Now, kung yung dalawa naman po ang ating isasampa, yung pangalawa at yung pangatlo, sa iksi naman po nito, baka mamaya po kulang at hindi po supisyente. So what we did po, mga kasama po natin, ito po'y pinag-aralan ng maigi kung anong option ang gagawin. Kasi dalawa po ang option dyan. Yung unang-una, committee proceedings, yung nga po, yung ibabagsak sa Committee on Justice. Yung pangalawa naman po, by 2/3 votes, ito po yung tinatawag natin na House Action. At yung House Action nga po, yung aming naging option. Now, going back, siyempre kailangan po, kung magpa-file ka ng impeachment complaint, sisiguraduhin mo na ito po ay solido at talagang matitindi po yung mga grounds nito. Kaya po, ito pong fourth impeachment complaint, ito po'y pinag-aralan, ito po'y pinagsama-sama ng mga complaint, mga articles na sa paniniwala po namin ay sapat para po makakuha po ng pabor na ruling galing po sa impeachment court. Hindi dahil wala kayong naririnig o walang formal na nangyayari sa Kongreso, no, formal na proseso, na nangyayari sa lower house, ay masasabing inupuan na ng mga congressmen yung mga naunang impeachment complaint. Kung titignan po ninyo, marami pong mga congressman, katulad nung sinabi ni, I think I remember the SecGen saying once na may mga congressman na bumababa dun sa Office of the Secretary General para kubuhan ng kopya ng ating impeachment. Sa totoo lang ho, mula nung first na impeachment ay nagkaroon na rin ng informal na pag-uusap ang mga congressman. Kasi alam naman namin na hindi ho namin pwedeng ipagwalang bahala lang. We have at a certain point, we knew we had to perform our constitutional duty of acting on the impeachment. So, hinanda ho namin individually, eventually yung paisa-isa namin, pa-konting-konting grupo na usapin, ay nagkaroon na ho ng traction until we realized that this was the way to go. Yung House Action, katulad nung dinescribe po ni Chairman Chua. So hindi ho ibig sabihin na walang narinig sa media o walang nakikitang gumagalaw externally, pinabayaan ho impeachment. I don't think that's a fair description, to say the least. In fact, kung nag-decide pa kami na dumaan sa Justice Committee, ang nangyari ho, mas humaba ho ang proseso. Kasi mas matagal po na usapin yon, yung determination ng form of substance. So, mas minabuti namin na magkaroon ng pang-apat na complaint building on the strengths of the first 3 impeachment complaints, at sa tingin ho namin, at base rin sa legal advice na nakukuha ng ating mga congressmen, pinagsama mga legal teams na bumalangkas ng fourth impeachment, ito po ay isang matibay na kaso na hinain po sa Senado. Before Lenesca, let us recognize Big Sumintak from Net25. Chairman Chua, clarification lang kasi doon sa paniniwala po ninyo na yung impeachment trial kay Vice President kung magpupurso by resumption on June 2 at tatawid siya ng 20th Congress. Miwino, legal pa ba yung article of impeachment? Dahil yung article of impeachment ay binuo ng 19th Congress. The House of Representatives is not a continuing body, unlike sa Senate na continuing body siya. So, valid pa rin po ba yung article of impeachment na tumawid ng 20th Congress? Opo, kaya nga po ito po'y tinapos namin at i-final dahil ito po ang bola po nasa Senate na, at yung Senate po pwede na po nilang i-hear ito base po dun sa articles of impeachment na aming final. Alam po ninyo sa Amerika po, nangyayari po yan, nakakaapat na rin po yata, kung saan sa ibang Congress pinail yung impeachment,
sa next Congress doon tinry yung impeachment. So ito po hindi naman bago. Nangyari na rin po to sa Amerika. Dadagdag ko lang, yun yung nangyari kay Bill Clinton. Si Bill Clinton po, dating Pangulo ng Estados Unidos, ay na-impeach noong 105th Congress. Tapos ang trial niyo po nangyari noong 106th Congress, Senado ng 106th Congress. So, katulad ng sinabi ni Chairman Chua, the Constitution actually makes a distinction between the legislative and non-legislative functions of Congress. At ito pong ating impeachment power ay kasama po to sa non-legislative. At ang aming school of thought po is ang non-legislative functions ay hindi po bound ng mga tinatawag nating temporal iterations ng Kongreso. Ito kung yung first, second to 18th, 19th Congress. Klaro po yung Constitution. The House has the exclusive right to impeach. The Senate has the sole power to try and hear cases of impeachment. So, ngayon na nasa Senado na po ang articles of impeachment, ay yung pa incumbent na on the Senate to try and decide on the case. Thank you, Vic. Linesca Panti from GMA Online. Sir, habol lang. Since you are looking at asking for subpoena dun sa bank records, would you say na what happened during the Corona trial is, kumbaga, is that the Senate should be inclined to grant that subpoena given what happened during the Corona trial kasi nasubpoena yung AMLAC records, I believe, during the trial. So sa tingin niyo po ba grounded yung inyong request for the financial for the bank records given yung That is the call of the Senate, of the Senate President. Sa amin naman po, gagawin lang namin yung mga sa tingin namin ay tama based on legal at ito naman po talaga ginagawa naman po hindi lamang po sa impeachment maski naman po sa mga regular court kasi ang impeachment po ang isa lamang po sa mga exemption sa bank secrecy law. Thank you, Linesca. Willie Delgado from Radyo 630. You're recognized. Susugan ko lang ho yung naging tanong ni Vic at sabi niyo nga, Attorney Joel, may kanya-kanyang interpretasyon ng mga abogado. May komento si Attorney Macalintal na ngayong 19th Congress at tatawid ang 20th Congress yung impeachment para magiging back to square one. Paano pong paliwanag doon? Well, kagaya nga po ng binanggit namin kanina, iba-iba po talaga ng interpretation ng mga abogado. So, basta't sa amin po, ang paniniwala po namin, this is, the Senate is a continuing body at ito po ay magtutuloy-tuloy. I think based sa naunang mga interview ng Senate President, no, I think has insisted on this, that the Senate is a continuing body and that the non-legislative functions of Congress are not limited by the end of the 19th Congress, moving towards the 20th Congress. So, Attorney Macalintal is free to express his opinion, but I think the growing consensus is that the trial can continue up to the 20th Congress. Thank you, Willie. If there are no further questions from our media friends, may I request our honorable House leaders to give their short closing remarks, if there are any. So una sa lahat, maraming salamat sa inyong mga katanungan kay Kong Joel. Etong impeachment po ay hindi po ito laban ng mga politiko, hindi po ito laban ng mga pro-Duterte at anti-Duterte na mga
politiko o mga kampo. Ito po'y laban para sa pananagutan, ito po'y laban para sa katotohanan at katarungan. Kung titignan po natin ang sinasaad sa ating saligang batas, ang isang impeachment ay hindi ho para i-convict or sabihin na lang natin i-prosecute yung isang tao dahil sa kanyang ginawa, kundi ito'y isang pamamaraan para ipagtanggol ang Estado to protect the states from mga leader na pwedeng gamitin ang kanilang kapangyarihan o katungkulan sa kanilang personal na advantage. And that's what we're trying to do here. We're trying to protect the state. We're trying to save the Philippines. Hindi po ito laban sa isang politiko. Ito po'y laban ng bayan para sa pananagutan na dapat kaming mga lingkod bayan ay handang gawin o handang harapin kasi kasama po yun sa aming sinumpaang tungkulin. Maraming salamat po. Thank you. With that, thank you again, Chairman Joel Chua from Manila's 3rd District and Chairman Jude Asidre from Tingog Party List for joining us today. To everyone, maraming salamat po ulit sa inyong partisipasyon. Magandang tanghali.